ganito. Tsaka may puso ng saging. Ganda. Okay, so interesting kasi nag-crave na naman kami ng Filipino food. Tapos, first time namin dito sa Quezon City, Provinciano. Sa pangalan pa lang ng restaurant, alam nyo na, nagsispecialize sila sa authentic regional dishes. So, hindi ito fusion. Kaya interesado rin ako makatikim ng gantong mga luto. Yung babalikan mong lasa, yung mga natikman mo mula nung bata ka pa. Ito yung napili namin. Hindi naman ito yung mga, kumbaga pag may kalesa, yun yung highly recommended. For some, ito yung katulad ng manok. Hindi namin napigilan. Pero ito, naaayon to sa cravings namin ni Mrs. Dizon. Special to, lalo na to. Ito yung una ko titikman. Maraming sinigang options, pero tinawag kami nung sinampalukang manok. Kasi bihira at saka mahilig kami dito. Bago ko i-describe, titikman ko na muna para mainit pa. Sarap. Maasim na maasim. Ang sarap. Teka lang at. At saka, ginajudge ko nung nilalagay na sa mesa namin, medyo malapot yung yung consistency ng sabaw. So, parang na-imagine ko, napakalinamnam. Yun nga yung nalalasahan ko. Ang gustong-gusto ko dito, meron pa tong talbos ng sampalok. May dahon-dahon pa siya. Parang siyang sinigang sa totoo lang kasi meron siyang okra, meron siyang radish, meron siyang kangkong. Pero yung paasim niya, tingin ko, hindi ko lang alam hindi ako expert kung may lasa ba talaga yung natutuwa lang ako na meron talaga siyang talbos. Kasi yung ganitong klase ng sampalok, literally sa probinsya ko lang natitikman. Pag nagluluto madalas sa Bulacan ko natitikman ganitong klaseng sinampalukang manok. Ang sarap talaga. At, nung hinalo ko na, actually, na-expect ko yung parang regular broiler manok. Tapos, nung hinalo na namin, sabi ko, mahaba yung chicken leg na to. Baka. Hindi ko nang tinanong eh. Hindi ko alam kung native to o free range. Pero hindi ito yung regular na chicken. Titikman ko na ngayon. Masarap yung lasa ng manok. Baka native to. Sobrang sarap nung sinampalukan. Buti na lang yan na in-order ko. Sobrang interesting nito kasi, tinan mo, may puso pa ng saging. Kompletong-kompleto eh. Kumbaga, para ka nalang umorder ng gulay at protein eh. Nandito lahat. Yung sabaw nila, parang gabi na dinikdik para lumapot yung sabaw. Okay. Asim. At maasim siya. Pinaka-okay talaga na na tama yung asim niya. Pati yung lasa tama rin. Paano meron silang ginamit na tanglad kaya mabango at masarap. Para nag-aalaway ako. Yung sinampalukan ng Provinciano, matik. Gabu. So, sobrang nai-enjoy ko talaga yung lasa ng manok, yung gulay. Medyo malapot pa na sabaw ng sinampalukan, okra. Dahil umorder ako ng parang ensalada nila dito eh. Sikat din yung Provinciano ensalada. May dalawang klaseng dip. Ito yung parang ginamos o patis balayan with kalamansi at may bagoong. So, i-crossover ko na to sa sinampalukan ko. Solid to. Ang saya ng kain dito, sobra. Gulay pa lang, sobrang gabong na. Yan, no? Ang dami talagang gulay nun. Ang sarap pati ng lasa. Bagay. Ubod ng sarap. So, sa una ko natikman, grabe yung... Kasi pangalan, Provinciano eh. Actually, lasang probinsya kasi sa akin i-equate ko nga doon sa lasa nung lalo na sinampalukan. True to form, walang twist, Pinoy na Pinoy. So, lahat naman ng dumating,
Parang Pinoy na Pinoy. So, tikman natin yung iba pa. Alam nyo mukhang sobra solid din itong fried chicken dito. Kasi sa lahat naman ng Pinoy resto given na yun, parang max yung itsura. Yun yung batayan natin. Pero, tikman natin. Malaki yung manok. Para sa presyo niya, lahat may presyo, pero okay lang. Kasi good pang 3 o pang 4 nung dumating eh. So, okay na to, quality pa. At least doon sa una ko natikman parang Max style fried chicken kasi nakita ko parang yung pinakuluan muna bago pinrito. Yung ganun style. Na hindi ka mahuhulihan ng may dugo. Tikman natin, masarap to. Yung chicken na walang butter. Wow. Ang sarap nito. Parang Max, totoo lang. At saka malalasahan mo yung magandang mantika kasi. Pag hindi yung lumang... Hindi ko alam kung animal fat to. Ang lard daw yung gamit nila. Ang sarap. Ang sarap talaga nung lasa nung, nagtatranslate yung kung saan siya pinrito. Nalalasahan ko. Hindi luma yung mantika. Yun yung gusto ko sabihin kanina. Kung lard siya, hindi ko sigurado. Pero ang sarap ng fried chicken. Malamala Max nga. Solid. Tapos yung manok kanina, natanong ko na, native nga. Not paying attention ako dito, nakalagay pala sa sinigang section. Native chicken na slowly cooked. Yun yung sinampalukan nila na solid talaga. Nakakadalawang chicken na ako. Hindi ako nag-pork, hindi ako nag-beef. Pero ito, sobrang solid din ito. Pinaris ko lang para may sabaw ako. Depende sa inyo kung anong orderin nyo kasi I think matik dito yung kare-kare. Sigurado ko masarap yun. Nag-hold back lang ako kasi parang dalawa lang kami. So, sa panlasa namin, ito yung kinikrave namin yun. Solid to pati yung ketchup para ka talagang nag-max. Bagay ito sa sinigang. Sa sinampalukan. Tapos, meron siyang parang mang tomas sauce. Bukan din natin doon. Masarap. May twist din to, parang may lasa pang laurel. Pag natikman mo mamaya, hindi siya basta ordinary lang. Galing dito pati tubig. May pipino, may lemon. Tapos basic na nagsagot gulaman kami. Humingi na lang kayo ng extra yelo kung natatamisan kayo. May sausawan bar, hindi ko alam kung para saan yun eh. Pwede kaya kumuha doon, tanongin natin So, tama, yung may sausawan na area doon. Dinagdagan ko, kumuha ko ng pwedeng may bawang, sili, tsaka kalamansi. So, may 3 sausawan na ako nitong ensalada. Experiencein nga natin, bagay din kasi sa fried chicken itong mga ganito eh. Ako gusto ko to, kaya hinabol ko to yung sili, bawang, at saka dahon ng kamote. Solid to. Sarap. At ang maganda, kuha ka lang ng kuha kung malakas ka sa bagoong. Lagyan mo yung kanin mo. Okay, paliguan mo yung gulay mo. Solid. So, nakakailan na ako, na pati itong ensalada. Solid, masarap. Service, okay. Sasabihin ko lang, this early, hindi pa ako tapos kumain. Magde-dessert pa kumain. Pero, perfect magdala dito ng taong miss na ang Filipino food. Alam niyo na kung sino yun, di ba? Yung mga balikbayan. Or, kahit hindi miss na miss, kasi sa dami nung ma-order nyo dito, ang daming putahe, hindi lahat ng Filipino restaurant meron nun. So, pag matcha-check nyo sa FB page nila, magugulat kayo mga sari-saring luto ng gulay, iba-ibang probinsya, ng baboy, ng manok, ng baka. Nandito lahat. Tsaka, Pinoy na Pinoy yung take, walang bali. Hindi ko naman sinasabi masama yung may bali. Pero, sa mga miss na yung mga, natikman ko nung bata ako, ganito, ganyan. Dito nyo babalikan sa probinsyano. Solid. Tingnan nyo yung skabetsing lapu-lapu. Napakaganda yun. Ang daming julienne ba ang tawag dyan na gulay. Na-tempt din kami dun sa sa steamed lapu-lapu o mga iba pang isda kasi I think masarap din yung sinaing na tulingan dito na ubusan lang kami sa totoo lang. Yun, may kalesa yun. Pero
Sino ba naman magkakamali sa escabecheng lapu-lapu? Tingnan niyo yung sauce niya. Hindi siya basta-basta sweet and sour. Yung talagang parang pang fishball na kulay. Yes, ang saya nito. O, kompleto ako. Mayroong, wala lang, hindi pala kompleto. Kasi walang pork no? Pwede na yun. Nai-imagine ko naman yung mga pork dishes dito. Next time, babalikan ko actually, may humba. Alam niyo yun, di ba? Sa ano yun sa Davao, marami yung humba Ako to. Sa dami ng ma-order dito, sa tingin ko kulang ang 2 balik. Ang sarap ng lapu-lapu. Medyo natamisan lang ako sa sauce nito. Pero masarap yung mga gulay niya sa paligid. Dapat pala hindi ko dinimehan yung kuha. Ito, kinontian ko na yung sauce sa subo na to. Sarap. May lutong pa yung mga parang pickled vegetables ba yan. Ang sarap ng lapu-lapu. Natamisan lang ako ng konti dun sa black sauce niya. Dun sa parang sweet and sour like sauce niya. Pero masarap to. Sa gulay naman, marami ring options pero the tito in me and the tita in Mrs. Dizon dictated that we order this tortang ampalaya. Kasi sa bahay mahilig kami sa ginisang ampalaya na kaaway ng mga anak namin. So sabi namin, torta, kakaiba to, hindi pa tayo nagtutorta sa bahay. True enough, nung dumating siya, nasa itlog siya. Tapos nakalagay kasi thinly sliced ampalaya. Na yung pagkain na ampalaya, kung bata ka, nanonood ka, I'm sure magugustuhan mo yung pagtanda mo. So, eto na, tikman natin itong ampalaya. Sarap. Kasi yung itlog, parang yung kumain tayo sa Spanish resto. Not for everyone. Kasi present yung pait. Ako gusto ko yun Masarap naman yung pagkaluto nung itlog kasi meron siyang konting kamatis. Depende nga sa adventure nyo, kung anong gusto nyo. Ako susubukan ko pa ito with yung patis, bawang, sili. Maraming gulay dito. Ako nagustuhan ko tong torta na to. Tignan nyo, green na green pa yung ampalaya. Ang kahuli-hulihan, ang galing nila magluto dito. Sobra. Masarap na masarap. Kung mahilig ka sa Filipino food, sapul na sapul ka dito. So, in-order ka na yung desserts namin. Hindi na ako magdadagdag ng iba kasi siguro baka nakita nyo rin sa ibang mga nag-share ng videos dito yung mga bestsellers. I'm sure masasarap yun. Kasi judging sa kinain ko ngayon, baka walang hindi masarap dito. So, siyempre Pinoy na Pinoy pa rin yung pandulo natin, Local beans, kalinga daw yung kalinga ba kalinga, yung kape. Tapos puto bongbong na sasalubungin kayo pagdating nyo dito At saka bibingka. Ano ba unahin ko? Nakakatuwa. Yung asukal na gamit, di ba? Mascovado. Puto bongbong ang nanalo. Tikman natin muna to. May keso pa. Maligat. Kumbaga, sa Taiwan, QQ. Sarap ng menyog. Kompleto, Pinoy na Pinoy. Okay. Ang ganda ng sunog ng bibingka. Nagtatranslate sa lasa yan. Bibingka. Masarap. Malaking bagay yung lasang medyo na roasted na lasa ng dahon ng saging. Kumbaga parang pinlansya siya. Ba't nga ba pag nagpa-plansya dati may dahon ng saging Ang sarap pati yung itlog na maalat na ginamit. Yung mismong bibingka, on the malagkit side siya. Masarap siya. Mabutter din. Solid na to. Kasi in every bite so far na nakakain ko, alat yung itlog na maalat nila Hindi yung paminsan pag itlog na pula, wala masyado alat. Ito meron. Contrast ng sugar, mascovado. At saka yung magandang luto ng bibingka. At masarap na krema. Ako dito sa
bibingka. Pareho naman okay. Marami pa dun sa dessert. Babalik na lang ako dito, naubos yung oras ko. Pero, gaboom dito. Solid na solid. Ang dami pa naming gustong tikman ni Mrs. Dizon. Yung sikwate, yung palitaw, yung halo-halo, yung kare-kare, yung bumba, pati yung munggo gusto kong tikman. Pero okay lang yon kasi ngayon pa lang nakalista na to sa babalikan ko at mga ipapakita ko sa mga kaibigan ko magbabalik bayan. Pwedeng pwede dito.